Ngayon, nais kong pag-usapan ang paksang tradisyong nakulong sa Kristyanismo. Ang mga larawan na makikita nyo rito ay ng mga natural na puno na tinatagusan ng gawang taong bakod na alambreng tinik. Pag tiningnan nyo ang larawang ito, ano ang nararamdaman nyo para sa puno? Hindi ba mukha itong di komportable? Mukha pa itong masakit, tama? Naniniwala ako na tayong lahat na naririto ay nakikiramay sa puno at hindi sa bakod. Dahil tayo at ang puno ay parehong buhay pero ang bakod ay hindi, tama? Ito ay nagsimulang mangyari maraming taon na ang nakalilipas, bilang resulta ng isang tao na naglagay ng alambreng bakod na ito sa tabi ng isang puno. Gayunman, sa paglipas ng panahon, patuloy na lumaki ang puno sa tabi mismo ng bakod, at dahan-daang bumalat ang puno sa bakod at nagsama rito. Ibig sabihin, ang puno ay naging bahagi ng bakod. Sa simula, naiwasan sana ito. Gayunman, imposible nang maalis ang bakod nang hindi lubhang napipinsala ang puno. Pag nakikita ko ito, nararamdaman ko rin na ganito natin nagagawang panghawakan ang marami sa ating mga tradisyon na sinusunod natin sa paglipas ng panahon. Saan man tayo isilang sa mundong ito, ang lahat ng kapaligiran natin at ang lahat ng ating tradisyon ay naitatanim sa atin sa paglaki natin. Madalas na pag nagtatanong ang mga tao ng bakit natin ito ginagawa, ang sagot ay karaniwang, hindi ko alam. Ito ang lagi kong ginagawa. Sa ganitong paraan, ang mga tradisyon na pinanghahawakan ng mga tao mula pagkabata ay patuloy na nananatili sa kanila pag umabot sila sa hustong gulang. Pero paano naman ang isang bagay na napakasensitibo at napakahalaga, gaya ng pananampalataya ng isang tao, kung saan niya tinutukoy ang kanyang espiritual na pagkakakilanlan? Dapat ba nating laging paniwalaan ang mga narinig natin, noong mga bata tayo nang walang pag-aalinlangan? At dapat ba nating hayaan ang tradisyon ng mga nauna sa atin na magdikta sa ating espiritual na pormasyon, kalusugan, at tadhana nang hindi sinasaalang-alang ang pinagmulan nito? May isang napakatanyag na maikling kwento na tinatawag na The Lottery, na isinulat ng isang Amerikanong manunulat na nagngangalang Shirley Jackson. Ito ay tungkol sa tradisyon. Sa simula ng kwento, tila normal na araw lang sa isang kaaya-ayang maliit na nayon, dahil maganda ang panahon at walang pasok ang mga bata. Naghahanda ang taong bayan para sa kanilang taunang loterya, na magtatagal lang ng mga 2 oras. Gayunman, may natatagong tensyon na mararamdaman sa taong bayan na malinaw na nauugnay sa tradisyong ito. Sa kwento, ang mga bata ay nagtitipon ng mga bato sa mga bunton, habang ang mga pamilya ay sama-samang nagtitipon. Ang tradisyon mismo, ang aktwal na tradisyon, ay nakasentro sa isang lumang kahon ng mga balota, kung saan nilalagay ang maliliit na piraso ng papel na naglalaman ng lahat ng pangalan ng taong bayan. Pagkatapos, isa-isang binubunot ang mga pangalan. Habang parami ng parami ang mga pangalan, lalong nagiging hindi komportable ang bayan hanggang sa mabunot ang isang pangalan na may itim na marka. Ito ay pangalan ng isa sa mga babae na nagngangalang Tessie. Tinatawag ang pangalan ni Tessie bilang panalo, kaya pinupulot ng lahat ng taong bayan ang mga bato na inilagay sa mga bunton at pinagbabato si Tessie hanggang sa mamatay siya. Sa ganitong paraan nagtatapos ang kwento, at naiiwan ang mambabasa na may pakiramdam na, bueno, ano ang nararamdaman nyo ngayon? Pinili kong sabihin sa inyo ang tungkol sa maikling kwentong ito, dahil naniniwala ako na makakatulong ito sa paggising sa atin na magtanong tungkol sa pinagmulan ng mga tradisyong sinusunod natin, partikular na sa Kristyanismo ngayon. At pinili ko ang mga larawan ng mga puno para tulungan sana tayong makaunawa tungkol sa mga bagay na matagal na nating pinanghahawakan, hindi nalalaman kung saan nanggaling ang mga ito, at kung bakit natin pinanghahawakan ang mga ito. Parehong matagal nang tumutubo ang mga puno, at ang taong bayan sa ganitong kasakit na kondisyon. Gayunman, tinatanggap nila ang mga ito at patuloy silang namumuhay ng tahimik, kasama ang mga ito. Natural ba para sa isang puno na sumibol ng mga sanga ng alambreng tinik?
Pero ngayon, ang puno ay nabubuhay ng may bakod na tumatagos dito. O makatwiran ba na babatuhin ng isang nayon ang isang inosenteng tao hanggang mamatay, dahil nabunot ang pangalan nila sa isang kahon ng mga balota? Gayunman, ang mga taong ito ay nabubuhay, o mas angkop na sabihin na sila ay namamatay, dahil pinanghahawakan nila ang tradisyong ito, at hindi man lang nila alam ang pinagmulan nito. Hinahalin tulad din ng Biblia ang mga tao sa mga puno. Sa mga araw ngayon, ang Kristyanismo ay lumago, at umabot sa mahigit 2 bilyong mananampalataya sa mundo. At ang lahat ng Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay darating at magbibigay ng kaligtasan sa mga may pananampalataya. Gayunman, nang nagsalita si Jesus tungkol sa panahon ng kanyang ikalawang pagdating, sinabi niyang, hindi ako makakahanap ng pananampalataya. Hindi niya ito mahahanap. Sa Luke chapter 18 verse 8, sinabi niyang, sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Dito, sinabi ni Kristo na pag siya ay dumating na naghahanap ng pananampalataya, hindi niya ito matatagpuan. Kung hindi makahanap si Kristo ng pananampalatayang karapat-dapat sa kaligtasan, sino ang maliligtas? Sa mga araw ngayon, walang Kristiyano ang magsasabing wala siyang pananampalataya. Pero ang ating pamantayan ay dapat na maging ang mga pag-iisip ni Jesus, at hindi ang ating mga pag-iisip, tama? May tanong ako. Hindi ba dumating si Jesus sa unang pagkakataon na naghahanap din ng pananampalataya? Oo, ginawa niya yun. Kung gayon, ano ang sinabi niya sa mga nag-aangking may pinakamalakas at pinakadakilang pananampalataya, 2,000 taong nakalilipas? Sa Mark chapter 7 verse 68, sinabi ni Jesus, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari, ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Naaalala niyo ba ang puno na kumapit sa bakod na alambring tinik? Kaya ang mga relihiyosong pinuno at mga eskriba ay naniwala at humawak sa mga alituntunin at mga tradisyon ng tao, na naging malaking hadlang sa kanilang pananampalataya, at naging dahilan nito para bitawan at makalimutan nila ang mga utos ng Diyos. Lumaki sila nang naniniwala sa mga tradisyong ito mula pa noong mga bata pa sila. At may labis silang kumpiyansa sa paraan ng pagpapalaki sa kanila na sinubukan pa nilang batuhin si Jesus, at sa huli ay ipinako nila sa krus ang tagapagligtas na napakatagal nilang hinintay. Kung gayon, sa pagdating ni Jesus sa ikalawang pagkakataon, anong uri ng pananampalataya sa palagay niyo ang hahanapin niya? Pananampalataya ba na humahawak sa tradisyon ng tao? Hindi. Hindi siya naantig sa tradisyon ng tao. Kaya sa mga naniniwala sa kanya, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. May tanong ako, paano natin malalaman na ang Jesus na pinaniniwalaan ngayon ng lahat, ay ang parehong Jesus na pumarito 2,000 taong nakalilipas? Sinabi ni Jesus na dapat nating panghawakan ang kanyang mga katuruan, at ang kanyang mga katuruan ay ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kung gayon, tingnan natin ang mga pangunahing katuruan, at mga halimbawa ni Kristo 2,000 taong nakalilipas. Sa Luke chapter 4 verse 16, sinasabi na si Jesus ay nangili ng Sabbath gaya ng nakaugalian nino. Nakaugalian niya, ibig sabihin, katuruan niya. Ang nakaugalian na ito ay patuloy na sinunod ng mga tagasunod ni Kristo, bilang katotohanan na nagpapalaya sa kanila. Ang biblical na Sabbath ay Sabado. Sumimba sila tuwing Sabado. Gayon din, sa Matthew chapter 26, ipinagdiwang ni Jesus ang Pasko ng bagong tipan na kanyang tinatag, para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng magdiriwang nito sa tinakdang panahon taon-taon. At sa mga liham ni Apostol Pablo, makikita natin ang mga tagasunod ni Kristo, na humahawak sa katuruang ito bilang ang katotohanan na nagpapalaya sa kanila. Higit pa rito, tinuro ni Jesus kung paano sambahin ang Diyos ng tama at maayos, sa pamamagitan ng hindi pagtakip ng mga lalaki sa kanilang mga ulo, gamit ang anumang bagay sa oras ng pagsamba, at sa pamamagitan ng pagsuot ng mga babae ng mga belo, nang walang eksepsyon sa oras ng pagsamba. Gaya ng sinabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. At pagkatapos, ang bawat lalaking nananalangin, o nagpapahayag ng propesya na may takip ang ulo,
ay winawalang puri ang kanyang ulo, subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesya na walang talukbong ang kanyang ulo, ay winawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat siya ay gaya at katumbas ng babaeng ang ulo ay naahitan. Ipinasa niya ang katuroang ito, na tungkol sa mga talukbong sa ulo, mula kay Hesu Kristo. Gayunman, ngayon, 2,000 taon na ang lumipas, at hindi tayo makakahanap ng anumang simbahang nagdiriwang ng Pasko ng bagong tipan, nangingili ng Sabath ng banal, at nangingili ng pagsamba ng pinasusuot na mga belo ang mga kababaihan, na mga utos lahat ng Diyos. Tama, pag tumingin tayo sa paligid, ang Kristyanismo at ang mga doktrina nito, ay lumago ng nakasentro sa mga katuruan, at mga tradisyon na napakalayo sa mga katuruan ng Biblia. Sa kasamaang palad, ang pagbabagong ito ay nagsimulang maganap ng mga kalagitnaan ng ika-2 siglo, hanggang sa kalagitnaan ng ika-4 na siglo, nang ginamit ng papasiyang autoridad nito sa lahat ng simbahan, at muling hinubog ang Kristyanismo upang sumunod ito, sa mga tradisyon ng Diyos ang araw ng Roma sa pangalan ni Jesus. Pagtitingnan natin ang kasaysayan, sa katunayan, ang linggong pagsamba ay isang kautusan na idineklara sa Roma, noong 321 AD. Upang sumamba sa araw, SUN, hindi SON. Dahil sa takot sa kamatayan, napilitan ang mga Kristiyano na sundin ito hanggang sa maging tradisyon nila ito. Until it became their tradition. Gayon din, ang ika-25 ng Disyembre na nagmula sa kapanganakan ni Mithra, ang Diyos ang araw ng Persya, ay kinukup ng Kristyanismo mula 354 AD. Mahigit 300 taon matapos umakyat si Jesus sa langit. Mula noon, sinusunod ng mga Kristiyano ang mga tradisyong ito na lumago sa paglipas ng panahon. Hindi namamalayan na ngayon, ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa mga tradisyon at mga nakaugalian ng tao. At ayon kay Jesus, ang pagsamba nila sa Diyos ay ano? Ito ay walang kabuluhan. Gaya ito ng puno na tumutubo ng may bakod sa loob nito, o ng nayon na humahawak sa isang walang katuturang loteria. Kung gayon, kung ang buong mundo ay sumasamba sa Diyos ng walang kabuluhan, sa pamamagitan ng mga tradisyon at mga paggunita na gawa ng tao, kanino ibibigay ng Diyos ang kaligtasan? Hindi niya ito ibibigay sa sinuman. Hindi siya naaantig ng tradisyon, tama? Kaya napakahalagang maunawaan na ang ikalawang pagdating na Kristo ay dumating na alinsunod sa lahat ng propesya ng Biblia. At ibinalik niya ang mga katuruan ng Diyos sa panahon natin. Sa Micah chapter 4, sinasabi na sa mga huling araw, ang lahat ng bansa ay darating at tuturuan ng Diyos. Sinasabi nitong, ano? Hali kayo, bakit? Ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Hindi dapat napalampasin ng sinuman ang pagkakataong ito na matuto mula sa Diyos. Tama? Kung gayon, sa lahat ng simbahan sa mundo, alin ang tanging simbahang naturuan ng ikalawang pagdating na Kristo, at sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos gaya ng araw ng Sabath, Paskwa, at regulasyon ng belo? Tanging ang World Mission Society Church of God ang nagtuturo at sumusunod sa mga katuruan ni Kristo na nagpapalaya sa atin. Nais kong himukin ang lahat ng nagnanais na pumarito. Pakiusap, hali kayo at mag-aral ng Biblia sa World Mission Society Church of God, para magawa nating talikuran ang tradisyon ng tao at matanggap natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, nang may tunay na pananampalataya na humahawak sa mga utos ng Diyos. Labis kong ikinapagpasalamat at ipinagmamalaki ang pagiging miyembro ng World Mission Society Church of God, kung saan nakilala ko ang Diyos, at tinuruan ako ng Diyos. Para dito, nais kong magpasalamat sa aking Diyos, sa ating Diyos, sa makalangit na Ama at makalangit na Ina. At nais ko ring magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos.